Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinahiyangan ni Atty. Roque itong si Torre na ito dahil talagang ayon nga kay Atty. Roque na talagang walang ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga akusasyon, lalong-lalo na itong si Torre na ito dahil talagang gumagawa na lamang muli sila ng sarili nilang ebidensya nang sa ganoon ay mawala talaga ang supporters ng mga Duterte, lalong-lalo na nga kay Tatay Digong. Dito nga natin mapapatunayan na talagang tuta nga talaga ni Kuting ng Norte itong si Torre or talagang baliktad na talagang nagiging tuta na lamang itong si Kuting ng Norte ng kanyang mga tauhan at nagpapauto dahil sa sobrang pagkapulburenik nito. Dito nga natin mapapansin na talagang mapahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang labanan dahil talagang hinihintay nila na mapaparusahan din ang mga ulupong na ito nakakampi ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang prinomote pa talaga ni Kuting ng Norte itong si Torre na ito dahil kahit na halatang halata na talagang pampabalasubas na ang ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na pinagtatawanan na tayo ng ibang lahi dahil talagang wala ng kwenta ang batas natin dahil ang batas ngayon ay ang batas ni Kuting ng Norte at nababayaran. Ito nga ang tila nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sinabi ko, inulit ko ay kaya lang ako susuporta sa kanya ay dahil sa endorso ni VP Sara, dahil ako naniniwala sa aking leader. No? Pero hindi nagbabago ang panindigan ko na tama na ang mga Marcoses. Attorney, hanggang ngayon ay buong tiwala pa rin si Vice President Sara na tayo nung nagpasan ng Well, nagpapasalamat tayo kay VP Sara sa suporta at bagamat lingkod man kakayanin ko rin, siyempre nakakadala pa rin. Nandyan yung suporta ng Vice President sa akin. At ang aking masasabi lang sa lahat ng aking, sa lalong whatever it takes, we will fight the effort to extradite us to the Philippines kasi naniniwala tayo na talagang binibigit tayo at nagpapasalamat ko kay VP Sara dahil kinumpirma niya yung paniwala ng marami na pagigipit lamang yung taling kaso na sinampan nila laban sa akin. Attorney, additional lang po, okay lang sa'yo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na ikaw daw isa ka raw sa mga nagbibigay ng fake news ikaw. Well, she doesn't know what she's talking about kasi hindi Yeah. niya alam po anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo at ang tingin niya yung mundo niya ang totoong balita. No? Pero pinaniniwala na marami yung mundo niya talagang mundo ng fake news. Attorney Harry, in connection sa tanong ni SMNI, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanulo ka ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe. Dahil ang Netherlands lalong-lalo na pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao. So naniniwala ako na alam nila ang probisyon ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw habang hindi na-resolve yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako'y biktima ng pag-ibig. Yeah, kasi ang understanding ko nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niyang susunod na kidnapin. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapping si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulaga na kung bibilihan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping sa kanilang teritoryo. Alright. Thank you very much. O ikaw naman. Kasi ako tatanungin mo. Ano ang Ako pala. Akala ko ako yung interviewer. Bakit ako tatanungin? Meron pa kami malaki katanungan. Oh my God. Okay, go. Dito ka.
hindi siya nakikita. Oh. Kasama pala ako doon. So, kausap po natin ang Palanggalang Bayan. Partners, ang tanong po natin is, kumusta po ang inyong pagkikita ni Senator Amy? Okay. I think this is the right time. Yung mga katanungan. Okay, sa vlog ko nga sinabi ko na ang unang bungad niya na sabi niya, bakit ka ba Maharlika galit na galit sa akin? So, the same statement na sinabi ko sa vlog ko, ang sinabi ko, hindi naman ako galit sa'yo personal. It's about your bangag na kapatid. It's about Lee Satanas na ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Kasi kinidnap si PRRD. So, hindi siya sumagot, na ganun-ganun lang ang lola mo, wala siyang reaction. Pero kami naman, dahil nire-respeto namin si Vice President Sara, dahil birthday niya, at kahit hindi birthday ni Inday, wala naman sa ugali namin na manapak. Bakit naman, di ba? Tsaka hindi naman tama yun. Kasi parang yung iba, in-expect nila may komusyon. No. We're very cordial, respeto sa birthday sa mga Pilipino. Imagine nyo kung tumambling ako doon, anong magiging headline, right? Sasamunin ka lang. Oo, di ba? So, yun yung eksena. Tapos, aside from that, kinuha ko na yung oportunidad na pinakalala ko sa kanya yung biktima ng kapatid niya at ni Lisa, si distressed mother, alam niyo naman yan, na hoping na, na baka magkaroon ng reassurance na okay, we'll see kung anong may tutulong ko sa iyo bilang senadora. Nasa lunch tayo, no? Nasa, nandun sa Spokesari, nasa lunch kami. So, ang binitawan na talaga statement ni Senator Ivy, kawawa naman si distressed mother. Pero walang reassurance, kasi ako bilang isang tagapagligtas or tagapaglaban sa mga walang hiya, I am hoping na makakuha ako ng magandang sagot na, sige, gagawa natin ng paraan. Panagutin natin ng ISAP, panagutin natin si Teddy Boy Locsin, panagutin natin ang asawa niya, yung DFA, lahat ng pumasabuat para nagkaroon ng illegal extraction. Kung sino man ang unang kinidnap dito ng Marcos administration, ay si Sheena yung anak ni Sheena na minor de edad. So yun yung mga diniscuss ko kay Senator Amy na wala din naman ako nakuha ang sagot. But again, I'm hoping na malay mo, ina-absorb niya lang yung mga information. Let's give her the benefit of the doubt, di ba? Pwede, no? Possible na, sige, okay, ito yung kwento, baka gumawa naman siya ng action. So kasi ang issue dito, buhay ng dalawang bata. Buhay ng dalawang bata, buhay ni Pangulong Duterte na kinidnap. Ang issue kasi related lahat yung kidnapping ng two minor. Kaya yun talagang pinush ko sa kanya. Kaya nga sabi ko, sige, tignan natin kung may magagawa siya, edi sige. At we can only hope and pray. So yun yung mga chika boom boom. Ma'am, yung karamihan sa mga sinasabi ng mga kapwa natin na mga vloggers na yung ginawa ni Senator Ivy ngayon ay yung tinatawag na political survivor. Yes, I couldn't agree you more sa mga palangga. Totoo naman yun. Kasi ang punto kasi ganito, kung titignan natin lahat, nasaan ba si Senator Amy noong March 11? Pwede din naman siyang pumunta doon sa mismo dahil presidential sister siya. Kaya dapat nag-statement na siya, putang ina mo, Ading, dapat ganon. Huwag mo ipakidap yung Pangulong Duterte. Kung mahal niya yung PRRD, yun lang yung sa amin. May power din siya senador siya, kapatid niya yung presidente. Ay wala naman siya doon Tapos kaya tinanong ko kanina kay Baste, na ano ba tanong ko sa kanya, yung sinasabi ni Amy, na pwede niyang, para siyang bringer of hope for us. Maniniwala lang tayo pag nabitbit niya si PRRD. Kaya yun. Diba? Para makapagpahinga na tayo lahat, hindi na kayo mamasahe, happy na tayo lahat, right? Yes. We had it all over Europe. Huwag tayong paasahin na gano'n. So tayo dito sa Europe, kayo dito sa Europa, ako talagang from the bottom of my heart, kayo yung dahilan kung bakit yung spark ng pakikipaglaban natin ay nandito pa rin. Imagine nyo kung kami lang dito, di ba? Kami lang, wala kayo. Di ba hindi solid pero because of you guys, ayoko ma-discredit kayo na parang may isa lang pupunta dito, bidabidahan, di ba? Parang Jollibee, bida ang saya, kung nag-commercial lang tayo. Tapos, di ba, hindi naman maipapauwi yung PRRD natin. Sana wag bigyan ng false hope yung ating mga kababayan. It's okay to show support. Di ba? Kami nga dito, sabi ko, kung pwede lang papasok na ako sa ICC. Magpakidap na ako. Anyway, so yun lang. Ano man Yes, thank you po mga Palanggalang Bayan, ang pinakamatapang Cheer lang.
Okay, so ano pa? Ay, by the way, ito ha, at since nandito pa lahat ng mga organizers in the past yesterday. Mostly po, ma'am. Okay. Mga volunteers lang po Mga kami. volunteers. Gusto ko kayong pasalamatan. Pero meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday na so po na hindi ko siya nakita during that day na talagang may nagharang kay sa'yo. Pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbidabidahan. Sumusunod ako sa rules na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na kayo nga nagbibigyan sa amin magsalta kami gusto sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pag-demure. Diba? Kami dito, kaya namin murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin, ako may death threats. Diba? They spend millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang uutos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun eh. Pangalawang beses na yun. Pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami nyo pwedeng baguhin na magpakyut kami dahil andyan yung mga Marcos. Eh kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni ni BP. But you know, we show respect, right? Ikaw, nakasama ba yung video mo? Ano masasabi mo? Nakita mo? Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi may ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron akong non-bailable charge at gusto nyo talaga akong ikulong dahil hindi na ako mapigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan. Kayo pang manupit. Totoo yun. So, alam ko mga... Go ahead, sorry. Ako naman, sa lahat ng nagbo-volunteer, kailangan magkaroon kayo ng political education kung ano ang rally. Yes. Kahit anong okasyon niya na birthday, hindi yan para tumuri kahit kanino dahil nandun lang sila. Alam namin na ang tamang asal. Kaya nakita nyo, hindi namin sinopla kahit sino publicly. Pero kahit saan ako pupunta, may karapatan ako magbangag-bangag dance steps. Dahil ang kapalit niyan ay yung panggulo niya at panira sa aking buhay kasama na yung non-bailable offense. Kaya ulitin ko po, alam ko kayo hindi kayo lumaki ng panahon ng martial law, pero sinasabi ko po, kung hindi nyo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng malayang pananalita at kung bakit tayo nagpapab rally, wag na po kayong mag-volunteer. Kasi talagang na-shock po ako doon. Pantakin mo, kung kailan nasa exile pa ako sa Hague, sa kanila ako susupilin. Kaya nga Ang utos daw kasi, wag magbagag-bangag dahil birthday daw. Ano bang sinabi ni Inday Sara dun sa kanyang sariling birthday? Ano bang sinabi ng sarili niyang kapit sa sarili niyang birthday? Hindi tama yung pag-iisip na yun na hindi ba nila naintindihan kaya tayo nagpa-public rally para sa malayang pananalita? Correct. At ako pa at si Maharlika, ang susupilin nila, ano sila, hilo? Oo, I know nga. I mean, we appreciate lahat. Don't get offended mga palangga. Alam ko nandito lang kayo, andyan yung iba dyan. I don't know you all personally. Pero it's sad lang kasi ako na-hurt ako for Harry. Ako okay lang kaya short din yung speech ko kasi na-abisuhan din ako. Okay, this is not my event. I have to respect you. Nag-i-event kami sa LA. Big event. Kami ang nag-organize. But gusto ko lang may pagmalaki. May mga nag-aaway-away din. But I managed to pacify kasi iisa yung goal natin eh. Bakit pa tayo nandito? Correct. Dahil kay PRRD, Tama. It's not about Harry. Dahil kay PRRD, wag tayo ito
yung talaga yung problema ng mga Pilipino kahit saan tayo. Sana pareho tayong magbigayan, intindihan yung mga sarili. Kasi alam nyo, nakakaawa din yung pinakitaan ng mga attitude ng mga supporters. I feel you guys. Kasi nagta-travel kayo eh. Sabi ko kayo, ang pag-usapan namin ni Harry, kung mawawala ito, let's say 100 lang yan, 50, 20 yung isa, ayaw natin masaktan kasi nagta-travel kayo eh. You spend money, time, iniiwan yung mga asawa may sakit. Kahapon may nakausap, nung birthday ni Inday, may nakausap ako na iniwanan yung asawa niya just for Inday's birthday. Yeah, so siguro pakiusap lang natin, let's treat each other talaga na maayos kasi lahat tayo may attitude. Kaya lalo na ako, kaya ko makipagsapakan kahit dito na dyan. Pero we're not gonna do that. Kasi irespeto natin yung PRD. Dahil the reason why we're here. So sana wag na maulit yung aming censorship. Dahil dyan, Sasayaw na yan. Huwag niyong gagamitin ang pangalan ng Duterte. Yeah, correct. Tama. Dahil pati si Freedom of... Pangulong Duterte nung gusto ng mga kaalyado na impeach si Leni Robredo, dahil mula ng pula, ang sabi ni Tatay Digo, karapatan niya yan. Malayang pananalita. Tapos kayong supporters, puno ni Pangulo Duterte ang manunubid sa kalayaan ng malayang pananalita. wag Back ganon. to basics. Learn what freedom of speech is, kung anong importansya niya sa demokrasya. Hindi tayo nagpararally dahil nagpapakwit tayo. Hindi tayo nagpararally dahil nagpapalakas tayo kay VP. Hindi nagpatawag ng rally si VP Sara sa kanyang birthday para purihin siya. Nagpatawag siya dahil ang mensahe, bring him home on my birthday. Correct. At kung kinakailangan na kami magbagag-bagag, Go for kami it. ganti sa kanila, bahala sila sa buhay Kasi siguro nila. bago tayo magbangag-bangag, At lahat kayo, sasama dito. Sasama kami, kasama. Pinangkanin lang sige, di naman tayo pasupil, di Hindi, ba? ito warning Matigas lang. ang Hindi ulo. naman siguro, huwag nyo gagamitin yung pangalan ng ni Inday, ng Office of Vice President. Kasi we can always verify. Yun lang yun, right? Tama. Verify namin yun. Kasi nga, bago tayo lumipat sa lugar na ito, sa Duterte Street, meron din kasi ibang grupo na nagsasabi na yung mga supporters ni PRD nandyan sa Duterte Park at pumunta dito sa Duterte Street, pumunta lang doon magsayaw-sayaw, pumunta lang doon magkain-kain, pumunta lang doon na parang sabi nila wala daw kabuluhan yung pagpunta natin dito. Really? Sabi ng grupo na ganyan. Okay. Sige, i-address natin yan. Sa kanila yun. I-address natin. Alam nyo, di ba ng birthday ni PRD, sumayaw-sayaw tayo. Kami lang na naman yung sumayaw sa'yo doon. Kami na naman yun. Nagbubudot dito yung Okay. Doon. Walang problema dun sa budots, kasi narinig ko rin yun na parang dapat parang mag-delay tayo dahil si PRD nakakulong, right? I don't think na mag-delay tayo na parang magdasal-dasal tayo. Nag-pray naman tayo, di ba? Sarili natin dasal, group prayer. I think may issue lang talaga sila, pero wala pong masama na magbudots, pero siguro wag naman yung sobrang laswa. Kasi bumubudots din tayo, di ba? Nakita niyo yun. Pero wag naman siguro yung, parang lang to sa akin wag yung sobrang parang nasa red light? Oo. Except pag ako gumawa. Green light. In which case, manginigil ako. Doon sa mga grupo na yun, mag-unite tayo. Siyempre, pag nag-iwalay tayo, matutuwa ang mga bangag! Pupunta dito, mag-iyakan tayo. Yes! So, tayo, pero wag lang sobrang, wala lang maghubad. Kasi alam nyo kami sa Los Angeles, we gathered big events. May ganito ding issue, may mga kadyotahan na I ganito. know that. Alam niyo yun, no? Na-experience ko yan sa Amerika din. Alam mo Alam kung paano ko ka po. inayos, right? Ang aking panawagan continuing, huwag nyo nang patulan yung mga ganyan. Isipin nyo lang, PRRD ang dahilan Yes. at PRRD. Pilipinas. At kapag kayo'y nagpursige sa ganyang mga attitude ninyo, wala. At saka wag din natin Pinapatay nyo yung gamitin. pag-asa na mauwi si Yeah, tatay. wag din natin gamitin yung event for our own advantage. Yes, tama. May mga tao din kasi talagang gano'n. I know that. Pero wag natin gamitin yun palangga na sabi na natin, wag kayong mag-scam ng kapwa nyo Pilipino. Just, use this event. Wag. Kasi kawawa. I mean, mapupulaan tayo. Correct. Although wala naman ako na witness pero kasi based sa experience namin,
Huwag ganon. Kanya-kanya, di ba? Kayo namasahe, kami din namasahe. Andito pa nga pala yung passport ko. So anyway, ready to go. Pasok na Diba? kayo. So yun ang chika. Basta, Kaya, I'm really kailangan. happy. I'm really happy na tayo nagsama-sama. Now, at least cleared na. Narinig na nila yung sa loobin mo. The dyan next na lang. time, Ren. Yes. natin, next time, huwag lang mag-XX, di ba? Sino na matangga? Eksena. Dito na sa loob, sa loob. Kakarating mo na. Okay. So yun lang sa thank you so much. Sana po magmahalan tayo. Kasi lahat tayo dito ay nagsasakripisyo. Pera, time, pagod and everything. Dapat lahat tayo, talagang ako may pagmamalaki ko. Lahat ng event namin, lahat sila nakangiti, walang galit. Ayoko kasi ng ganun eh. Naaalis sa 7, putangin na yung si ganito, si ganyan. Ayoko na ganun. Yes. Lahat yun, ate, happy ka ba? Para babalik yung tao. Hindi yung mapakatama ng attitude na sabi yung tangina, hindi na ako babalik dun sa Duterte na yung street ha. Totoo yan, may mga ganyan. May mga So, don't do ganyan. that. Mawawalan ng gana yung mga palagay natin. Let's treat each other like family, friends. I just want to say, This is the first time lang na may umattend sa Big Gathering, sa gather talaga. Kasi nag-upload sa UK. Aha. Kasi alam ko na nga sasabi mo. I love you palagya. Hindi, totoo yun. Sarado ko yung aking business ng few days. Salamat. O, tita mo, nagsarado ng business. Yeah. So, Pero happy ka naman. Hindi, Oh, sige, yes, siguro, yes. Nag-extend share na ako, natin. nag-extend. Alam mo kami sa Los Angeles, ang daming community. Iba-iba yan. Pag kunyari tayo dito, may hindi lang natuwa, gagawa ka ng grupo. May mga ganon dahil hindi natuwa. I've been to many events. So nakita ko yung mga kaletsyan. Kaya sabi ko, pag kami nag-event, dapat walang uuwi na masama ang loob. Dapat happy lahat. Yes! Dapat happy lang tayo dahil dyan! Nasa ng sound system. Ay, bangat-bangat pala tayo. Ay, oo nga. Come on! Bangat. Ang sinusupil na bangag-bangag, hindi po pwedeng supilin. Okay. Ayan. Okay. 2, 1! Asok tayo. Ang sinusupil na bangag. Yes! Ako sa'yo. Are you ready? Are you ready? 3, go! Bangag. Ngiwi. Butod! Yay! Lisa Tanas! Ang pinaka may araw ka din. Mga junior. Vlog ko naman yan eh. Attorney, yung ano, sino? Oh my God! Dami pagkain na kami! Alam mo ang sagot sa init. Oh, di ba? Hindi yan bangag. Thank you. Bulalo. Bulalo to? Bulalo. Uy, walang upuan sila. Bumili pa kami ng bulalo. Uy, ang sarap! Hazel Cocina! Andun siya, ma'am. Andun siya. Wait, Kusina. andun, sir. Alam mo kung gaano pagmahal ang Pilipino. Hindi tayo pwede mag-iwalay. Kaya ako sarili nila. Okay guys, I end up na. O diba, ang sarap-sarap pa din Pilipino doon. Thanks for watching. Bye. I got it from Mexico. Silver. Hazel! Dito, kunan po. Kain tayo. Ano, picture na tayo, picture!